Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin, mga ka-plastic, ay ang tungkol dito kay Norman Mangusing, mga ka-plastic, na halos isa't kalahating linggo na po siyang hindi nagko-content at hindi na po siya nagla-livestream. Magpaanggang ngayon ay nasa ano ba yun? Yung sa bagong kasinong nilipatan niya, mga ka-plastic, na pag-aari pala ni Senator People's Champ Manny Pacquiao, ang Madisk. So tingnan muna natin, nakalimutan ko na naman. Ano na po siya? Nasa Midas Hotel and Casino, mga ka-plastic. Etong si Norman Mangusing nasa Midas Hotel and Casino.
na kung saan ay pag-aari pala ito ni Senator o People's Champ Manny Pacquiao. Kaya hindi kalayuan dun sa Okada, Manila, mga kaplastic. So wala na po talaga tayong update patungkol sa kanya. Kaya bibigyan na naman natin siya ng panibagong team song at regarding dito, panoorin natin. Yeah. Gabi-gabi chine-check ang feed mo, pero tahimik lang, walang bago. Ay si Norman Mangustin, wala nang live sa YouTube. Miss ko na yung boses mo. Sakit nun, mga kaplastik. Yun, ito. Nakakalungkot na isa't kalahating linggo na pong hindi nagko-content ang ating bida. At magpaanggang ngayon ay nasa Midas Hotel and Casino. Ito po yun. Yan. Yan. Nasa Midas po. Oh. Baga parang hindi na natutulog itong ating bida. At update natin, mga kaplastik, kay Puji News, mga kaplastik, ang number one source ng mga vlogger. At marami pong nagsasabi sa akin na nag-aabang lang ako ng mga post ni Puji News. Wala tayong magagawa. Yan naman sa'yo ako mag-abang. At least nag-aabang ka rin sa akin. At meron ka rin na sinasabing hindi maganda. Baga hindi na lang natin pinapatulan ng mga troll sa social media. Pag ni-reverse mo ang kanyang mga sinabi sa akin, na sinasabi niya nga sa comment section na inaabangan ko daw ang mga post Puji News, saka lang po ako nagko-content. So para mo na rin sinabing ikaw nag-aabang ka rin naman at meron ka rin naman sinabi about sa akin. So at least meron ka na namang aabangan na bago. Na para may masabi ka na naman sa akin. At hindi ko po kailangan ng content ni Norman Mangusin para lang mabuhay. At ginagawa ko itong content na ito as a passion. O bilang isang ordinaryong vlogger na nakikikomentary lang at sinasabi ko lang ang aking saloobin regarding dito. So by the way, mga kaplastik, update tayo kay Norman Mangusin. Eliminated na po siya from the 16 million Okada Poker Tournament. So ibig sabihin, 16 million pesos po ang kanyang nasayang sa pagsusugal, mga kaplastik. So saan siya nakakuha ng ganong kalaking pera? Malamang sa malamang baka kaya 16 million ang kanyang naitapon sa Midas Hotel and Casino. Yun ay dahil baka may sometimes na nananalo rin siya. Tapos siyempre tumataas ang dopamine effect ni Norman Mangusin sa utak. Iniisip niya na kapag nanalo ka sa casino, lagi ka mananalo. So hindi po totoo yun, mga kaplastik. First luck po ang tawag dyan. Kumbaga nakaprogram na po yan sa casino na pagdadamahin ka lang in the in the very beginning, and then pagkatapos nun ay bigla ka na lang patataluhin ng paunti-unti hanggang sa manggigil ka na. Kaya kung pansinin mo yung itsura ni Norman Mangusin sa itsura niya, diba? Nangangalumata na at may kasama ng sama ng loob yung kanyang pagmumuka. Buti nga nakakakain pa yan eh. At wala rin siyang isang salita dahil ito po ang kanyang sinabi sa kanyang commenters sa kanyang recent live stream. At ito po yun, mga kaplastik. Sabi ni Bryce Flo, boss, nagsusugal ka pa? Hindi na, Bryce Flo. Hindi na. Ayoko nang magsugal. Oo. Inuubos ko na lang yung aking consumables at alam mo na,
Ako'y naghahanda na syempre marami akong mga bayarin, magbabayad pa ako ng mga abogado, magbabayad pa ako ng kung ano-ano. A few moments later, a little longer Ayun daw. than a few minutes later. Meanwhile, O, di ba? Kitang-kita sa video, mga ka-plastic. Walang isang salita talaga si Norman Mangusin from the very beginning. Simula nung pinanganak siya hanggang mag-40 anyos na siya o 50 anyos, ay ganito pa rin ang kanyang hobby, mga ka-plastic. Ang magsinungaling. Hobby niya talaga ang magsalita ng di totoo sa mga tao. 'Di ba? Sasabihin niya hindi na daw siya magsusugal. Tapos biglang makikita mo nasa Okada, nagsusugal, mga ka-plastic. Susugal sa Midas and Hotel and Casino. Napag-aari pa ni Manny Pacquiao, buti na lang hindi madayo si Manny Pacquiao doon. Para bigwasan ka. Matapos mong bastos-bastosin ang pamilya ni Manny Pacquiao at sinabihan mo pang baluga ang kanyang ina, mabuti na lamang ay hindi ka sineseryoso ni Manny Pacquiao. So magpunta naman po tayo, mga ka-plastic. Magpunta naman po tayo, mga ka-plastic, patungkol kay Alex Pabella. So panoorin natin ang ginawa ni Alex Pabella na siya ay dating leader daw ng New People's Army. Gaano katotoo kaya yun, mga ka-plastic? So panoorin natin. Boss, nung ako ay napasama sa rebelding grupo, 30 taon na nakakaraan. Ako po yung naging pasinsyuso. Sa mga Pasinsyuso? ganito. Ako po ay humawak ng isang brigada ng New People's Army dyan sa Quezon at natuto pa ako magpakumbaba, maging mahinahon dyan ng panahon na yun. Actually, nung panahon na yun dyan ay napakagulo at marami po mga tao namin nasagupa dyan na mga matatapang, pero pang nakarap po naman hindi na parang pinitpit ng luya. Sobrang tapang magsalita hanggang sa mga kung ano mga bagay, sulat. O, parang ganun po. Kaya itong mga ganitong problema, itong mga ganitong usapin ay medyo natuto na rin po ako magpasensya, kaya hindi ko masyado napansin. Talaga lang. Para bagang niyayabang mo na dati ka palang rebelde at miyembro ka ng corn beef. So, basahin natin ang opinion ng mga netizens patungkol dito. Sabi ni Danilo Manahan Jr., di na kami magtataka kasi kahit na si Luke Skywalker sa Star Wars, rebel din siya. Exactly. Ito na ang pinakamatalinong comment. Ay, eksakto reference kay Alex Pabella na parang kahalintulad siya ni Luke ng Skywalker sa Star Wars na naging rebelde din. Naka-plastic. So napakagaling. Napaka-brainstorming nga naman talaga ni Boss Danilo. So sabi ni BJ Lim, palitan na pala tawag sa kanya, hindi na Alex the Skywalker. Gawin natin Commander Alex with the corn beef. Ayan na, akala ko dati ang AFP siya. Alex Pabella Panot. Ang galing Alex Pabella Panot. Ang galing, AFP pala siya. Sabi ni Rio Jola, naku po, nagbibiro lang po kami ni Ka-Alex, ABB, Alex Pucayo Brigade. Di ba? So, sinasabi ni Alex Pabella na dati siyang miyembro ng dating leader ng New People's Army o NPA. So, ibig sabihin, kung sinasabi niyang dating leader siya, hindi na po siya lehitimong New People's Army. Nakaka-plastic. Ganun lang kasimple. Kasi sinabi na niya dati. So, hindi na siya active in the total, di ba? So, panoorin naman po natin
ang mga netizens na sinisilip ang kanyang buhay sa hotel and casino. Panoorin natin. Wala si Idol Norman. Francis Leo Marcos, where are you? Bansang budol si Norman, ma'am. Wala si Idol Norman. Francis Leo Marcos, where are you? Bansang budol si Norman, ma'am. Inulat pambansang budol ba si Norman? Hindi mo basta-basta makikita si Norman dyan sa labas. Nasa loob lagi yun, mga ka-plastic. Ayan. Sabi ni Pugenius sa kanyang latest post, miss nyo na ba mag-live si Norman? Parang simula nung nawala siya sa radar, bumaba na ang entertainment value ng Facebook ng 70%. So marami nalulungkot mga ka-plastic dahil yung algorithm ni Norman Mangusin ay nawawala na po sa YouTube, Facebook at TikTok. O, diba? Kasi abala na siya sa pagsusugal ano? Talagang nag-uubos siya ng oras sa buhay niya sa mga pagsusugal. Hindi ko lang maintindihan kung bakit maraming bobong Pilipino ang naniniwala sa kanya, mga ka-plastic. No? Sabi dito ni Pugenius, Norman eliminated from the 16 million Okada Poker Tournament. 16 million pesos, hindi biro yan. Kaya mo na magtayo ng negosyo niyan, mga ka-plastic. Kung tutusin, kung ginagamit niya ang utak ni Norman Mangusin, sa 16 million pesos, pwede na siya magsimula ng bagong buhay. At gawin niya, mga ka-plastic, is magtayo siya ng negosyo. Diba? Yung negosyo na talagang stable at kayang-kaya niyang i-manage since marami naman siyang kaalaman na at napakagaling niyang makipag-usap sa tao. Diba? Sayang. Currently recovering at the Quiapo restaurant bumawi sa extra rice. Ganun naman talaga Pag na-stress si Kulaong sa sugal, babawian na lang niya sa pagkain, mga ka-plastic. So nakakapanghinayang ang 16 million Hindi basta-basta yan. Eto. May 9, 2:50 AM. Puta, gising pa sa ganitong oras si Norman, Norman, after na ma-eliminate sa 60 million poker tournament, bumalik na sa craps table para mag-charity work. Talagang hindi talaga siya naubusan ng pera, mga ka-plastic. Talagang ubus lang ng pera. Tuloy nyo lang hanggat may pera. Eto. So yun. Ito pa yung latest niya, back in the business, ang bida. Ayan. Naini-stolen shot siya ng mga kasama niya dyan. Palihim. So, ano na nga ba oras? 17 minutes. So, pag-usapan po natin to, mas mahabang pag-usapan natin tong gonggong na vlogger na ito. Na ang pangalan niya, Gonggong Pinas Trending, mga ka-plastic. Siya na naman. Si Gonggong Pinas Trending. Na nilalahad na naman niya yung mga pangit o yung mga peking dokumento ni Norman na pinipilit niyang totoo. So panoorin natin kung ano yung mga pinagsasasabi niya dito at mag-ubos tayo ng 20 minutes video sa kanya. Number 6085. Ano po ba yung Republic Act? Baka sabihin naman nila ay iba po yan. Iba po yung kaso na yan. Yung na-reverse na yan noong August 2022. So yung tinatawag nating Republic Act number 6085 ay kailangan malaman natin. Republic Act number 6085 approved on August 4, 1969, amended Commonwealth Act number 142 to further regulate the use of aliases in the Philippines. So anti-alias po pala talaga to.
Maliwanag po na itong tinatawag nating Di niya Republic alam. Act number 6085 ay tumutukoy sa anti-alias. So maliwanag po rito mga kapatid at mga kaibigan at mga giligilaw nating mga tagamakinig, maliwanag po rito na anti-alias siyang Republic Act na yan at ang pinapakita ho natin dito ay maliwanag po na yung na-reverse na acquit si Francis Leo Marcos Antonio noong August 2022 po ay ang kaso niya ay ang Republic Act number 6085 na tinatawag nating anti-alias law. Alright? Ayan po, no? Nakansila na yung kanyang 15,000 na ano. So, ibig sabihin, na-reverse and set aside, hereby acquitted of the violation of anti-alias law. Ang pinapaliwanag po dyan ng sinungaling na si Budol Bedel na Yulen Marcos na pinagmamayabang niya, matalino siya, ay tinatawag nating mali po yung date na inano niya. Hindi pa po nakakalaya si Francis Leo Marcos kasi nakalaya siya is December 2023 na. Ito po ay August 2022. So, yun po ay misleading at saka po puro drawing. Itong wala namang pinapakita siya, puro drawing lang po. Wala namang sinasabi. Wala namang pinapakita. Ako po may pinakita po ako sa inyong resibo. Puro kalsada lang pinakita eh. Po, August 4, 2022 po, na-reverse yan. So maliwanag po ito, may hawak po kaming talagang papel na magpapatunay na 2 years pa lang, hindi pa tapos yung 3 years na sinasabi niya, na-reverse. Yung papel na yan na pinapakita mo, Gonggong TV o Gonggong Trending Pinas, ay yan din yung pinapakita ni Norman Mangusin na ini-screenshot mo lang din. So anong context mo o ano yung point of view mo? O let's say acquitted siya dahil sa anti-alias law. Paano naman po ninyo mapapaliwanag na kinansela na po ng PSA o yung Philippine Statistic Authority ang kanyang birth certificate registered as Francis Leo Marcos ay nakansela na po 100% at hindi niya pwedeng gamitin na ang pangalang Francis Leo Marcos dahil meron na siyang existing account that was Norman Mangusin o Norman Antonio Mangusin ang kanyang pangalan na totoo. So, paano mo mapapaliwanag yun? Diba? Maaring sinasabi mo, oo, sinabi rin ni Norman Mangusin na acquitted siya sa anti-alias law dito sa PRC sa Quezon City, pero hindi nangangahulugan nito is totally na active o lumabas na po yung pangalan niya as legal yung Francis Leo Marcos. Ito kasing in-screenshot ni Jong Gonggong Trending Pinas ay galing din ito sa content ni Norman Mangusin. Na ipinipilit niya po na parang siya ang bida at pinagtatanggol niya ito para itong si Norman Mangusin sa mga kritiko ni Norman at lagi niyang idinidiin na ang pangalan Francis Leo Marcos daw ay lehitimo at hindi po siya peke, hindi daw drawing. What the? Na po, hindi dahil hindi na uma-attend at hindi po totoo yun. Katarantaduhan ho yun. Di sana hindi na rin inatinan yung kanyang kaso na kung talagang ayaw na nila, bakit inaatinan pa nila yung bakit hindi pa tapos yung kaso na human trafficking. Di po ba? So balik ho tayo sa video Bakit niya napunta sa kasi human may marami trafficking? pa hong sinasabi to So
babalikan ho natin yung mga pinagkasabi niya. So na-establish ko na po ba sa inyo na siya, ano natin uli maliwanag naman po na nakulong si Francis ay 2020, May 19. At maliwanag po na reverse po siya ay 2022. 2 taon pa lang po. Kaya yung sinasabi niya na 3 years na po na nabununan niya ng 3 years ay wala pong katotohanan yun. Sinungaling, either na tanga o sinungaling. Tanga ka rin no? 2020, 2019. Halos 3 taon na po siya. Gumulong yung kasong sinasabi mong anti-Elias law. Hindi ko alam kung ano yung konteksto niya, parang ang gulo ng paliwanag niya. So anong pinapalabas niya na parang hindi si Francis Leo Marcos ang lumaban dito? Hindi si Francis Leo Marcos ang lumakad ng anti-Elias law para ma-acquitted yan? Wala, parang sinabi lang niya na 2022, that was 2022, is acquitted na, has been acquitted from the judgment of Metropolitan Trial Court, Branch 28, Manila, and the August 4, 2022, criminal case numbers, blah 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 blah, reverse, and the set aside. So, something like that, yan na, hanggang sa sinabi na acquitted. Anong paliwanag mo dito? Parang ang gulo na itong taon to. Gago. Etong mga troll na to, hindi mo maintindihan kung bobo rin. Paano magiging anak siya ni Ferdinand Sr.? Kung anak pala siya ni Ferdinand Sr., bakit nung mahal na araw, nagbakasyon siya sa bahay ni Nanay Remy at ni Tatay Berto? Ba't doon siya pumunta? Ba't hindi siya pumunta doon sa tahanan ni Bongbong Marcos o ng kanyang pamilya ni Imelda Marcos? Diba? Bakit itong bobong history repeat na comment sa kanya? Marcos talaga yan si Pepelem dahil anak siya ni Ferdinand Sr. Inagaw lang ang kanyang ama ni Imelda. Ewan ko. Siguro baka moderator niya to. Tanga naman. Dapat lang na tumakbo ng Presidente si Epelem dahil siya ang nakatago anak ni Ferdinand. Matagal. Kagago.
Dapat lang daw tumakbo ng presidente si FLM dahil siya ang nagtatagong anak ni Ferdinand Sr. na matagal na Tanga. Moderator siguro niya to. Pare silang gunggong. Di ba? Dahil ang tinago. Di ba? Eh wala namang kinikwento si Madam Imelda na meron silang tinatagong anak na matagal na panahon. And sila na nga mismo nagsabi. Si Bongbong Marcos, sinabi niya na hindi niya kilala si Francis Leo Marcos. Si Madam Amy Marcos, same din. Wala, hindi niya kilala yan. Hindi niya kilala yan. Tapos itong mga tarantadong vlogger na to, dinideklara nila na matagal daw tinatago na anak ni Ferdinand Sr. Tingnan mo na may itsura ni Norman. Kung kanino mas kamuka. Di ba mas kamuka siya ni Nanay Remy? Paano naging kamuka ni Ferdinand Sr. Marcos yun? Ewan ko dito sa taong to. Gusto yata matanggal yung YouTube channel niya. Puro spamming eh. Ay tinago. Wala na po ako doon. Labas na po ako doon. Kasi ang sapin ko lang ho rito, ang sabi nila peking Marcos. Sabi ko bakit magiging peke yung kumandidato senador? Parang may mali. Eh di, tarantado ka pala eh. Kaya kumandidato yan, may free will naman talaga sa COMELEC. Kahit ikaw pwede kang tumakbo. Wala namang qualification na kailangan mo ay mayroon kang bloodline na politiko. Kaya nga tumakbong senador yung gunggong mong si Norma Mangusin dahil naging sikat siya during the pandemic. Ang dami niyang nalokong tao at tinagurian siyang pandemic hero. At syempre, yung mga gunggong na tao na hindi marunong mag-research ng pagkatao ni Norman, ang daming napaniwala, kaya ang dami ring bumoto sa kanyang tanga. Na umabot din ng humigit kumulang 5 milyon. Mabuti na lang mo talaga, hindi talaga nanalo ito si Norman. Wala naman kasing gagawing matino yung taong yan, magiging pagulo lang siya sa Senado. Kung ngayon nga lang nakikita mo nagsusugal lang siya sa Midas Hotel and Casino. Diba? Tapos itong mga tarantadong commenters na to, gusto pa nilang maging presidente si Kulaong. Hindi ba kayo kinikilabutan? Tingnan mo ngayon nangyayari sa Pilipinas. Humihirap na. Tapos ihahalal ninyo mas malala pa dun sa isa. Mga gunggong ba kayo? Hindi nyo ba nararamdaman yung kahirapan? Yung harap-harapan tayong tinatarantado ng Meralco, ng kongresista, ng mga artista, at mga senador na nakikita natin yung balita na sandamakmak ang perang nanakaw. Tapos idadagdag mo pa tong si Norman Mangusin, gagawin mong presidente. Anong gagawin yan? Baka nga sa press conference lang, hirap na siya magpaliwanag eh. Taragis na tao, mga tao. Dato ka ng senador, peke kang Marcos. Kasabi scammer. Sabi ko bakit kung scammer ito, kung walang pera ito, bakit ka kandidato senador? Tarantado ka pala eh. Maraming taong taong nasa likod ni Norman eh. Paano mangyayaring hindi siya makakatakbo? Natural. Ang unang-una dyan, kaya siya nakatakbo ng senador dahil naging pandemic hero siya. Na inaakala ng mga OFW na bobo, pati ng mga
mga Pilipino dito sa Pilipinas, ay talagang siya ay talagang mapagkawang-gawang tao. At idinikit kasi niya yung pangalan niya Marcos. Kung bakit marami siyang napaniwalang tao. Mabuti na lang talaga hindi nanalo. Mas nagtataka ka kung bakit siya nakapasok sa senatorial race. Natural, marami siyang mga tao nasa likod niya na gagastusan siya. Kasama na doon yung mga pinalipad ng mga OFW. Kasama na yun. Kaya nakakuha siya ng budget. Diba? Hindi ginagamitan ng critical thinking ng bobong junggong na to. Ano to, sira ulo? Saka bakit mamimigay ng mga salamin, mga bigas, no? Tapos may mga building, mayaman eh. May napatunayan ka ba na meron kang nakita talagang binigay na bigas? Magpakita ka ng proof sa iyong channel. Kung meron talaga siyang binigay na bigas na galing sa kanyang pera. Tapos building daw. Yung building pinakita niya, hindi naman sa kanya yun, tanga. Kinuhaan lang niya yung video ng sarili niya. Tapos inangkin na niya yung nakatayong building sa Makati. Sira ulo. Gagawa na lang ng kwento. Ikaw talaga yung king of misleading eh. Puro ka kasinungalingan din. Lahi mo talaga ni Kulaong to. Marcos daw sila ang pinanghawakan. Meron daw sila pinanghawakan na katibayan na fake ang FLM. Si MG daw ang hindi na nga, wala na ngang, hindi nga na-prove ng ng ilang taon niya eh. Beri mo, anti-alias law nga, hindi nga, anti-passport law, 6 na taon na nga sila naglaban ng NBI, hindi nga nila. Kaya nga sinasabi ko nga sila, explain nila kung paano peke yung nanalo ng, bakit permanent dismissal eh. Intindihin mo, Bobo. Bobo Bukas daw. magla-live ako sa aking mic. Intindihin mo, Bobo. Ayo, sinabihan niyang bobo, 3 years daw. 'Di ba? Eh hindi pa naman na-acquit siya nung 3 years, 'di ba? 2 years acquitted ni. Sinungaling siya o tanga. 'Di ba? Bukas magla-live ako sa aking mighty. Yan ang maganda sa lahat na sinabi niya. Sa aking YouTube. Magla-live ako doon. Talaga. Okay. Ngayon, didiscuss natin yan. Okay. Sabi mo yan ha. Didiscuss natin yan. Walang bakit di mo pa dyan i-discuss dyan? Hindi mo ba alam yung, kala ko ba matalino ka? Bakit di mo ba kayang i-discuss na dyan yung alam mo? Di ba nabasa mo naman lahat ng documents mo? Ikaw pa nga nagmamayabang dyan eh. Bakit di mo kayang i-discuss dyan? Ba't kailangan pang mag-antay yung mga tanga mong supporter bukas? Pwede mo na ma-explain dyan eh. Oh, About dyan sa dyan sa anti-alias law niya, tsaka sa passport law. oh. Anti-passport law ha, sabi mo yan ha, i-discuss mo ha, sige. Dyan sa anti-alias law niya, tsaka sa passport law. Si Raulo talaga to. Hindi niya alam na kanselado na po yung isa niyang passport. Hindi siya updated. Ang pinaniniwalaan niya yung dokumentong pinakita ni Kulaong. Doon siya nagre-rely. Yung pinakita niya yung screenshot kanina, galing yan kay Kulaong eh. At pinaniniwalaan naman nitong gonggong na to. Gonggong trending Pinas. Ay nako. Tanga. Meron siyang pinakita rito eh. Kamukha ni Bidet si Susan Yance, baka kapatid niya yan. Ganun po ba? Hindi kasi matanggap na anak siya ni Ferdinand Marcos Sr. Ganun ba? Si Naida Tamsak, mga basher yung mas mataas pa siya sa batas ng Pinas. Kaya nga eh, ayaw nilang paniwalaan yung korte. Buri mo sabihin niya to. Yan ang news sasabihin. Sa Raulo no, ang binabase niya kasing timeline, May 19, 2020. Nung nakulong si Francis Leo Marcos. Ngayon, na-acquitted yung anti-alias law niya August 4, 2022.
So sinasabi niya, pinagmamalaki niya sa YouTube channel niya na wala pang 3 years pa po yung sinasabi na anti-alias law na na-acquitted. Hindi niya siguro naintindihan yung paliwanag ni Yulen. Baka ang paliwanag ni Yulen dito ay 3 years talaga dumadaan yan, proseso na yan. Pero dahil dyan, may nabayaran na. Gaya nga na sinabi ni Yulen Marcos di ba? Nabayaran na. Kaya nagkaroon ng ganong resulta. Siguro ganun yung sabi ni Yulen Marcos. Hindi niya kasi binubuo yung video Gusto niya sa kanyang paliwanag na katangahan na puro ang source niya is media, pati yung screenshot ni Culaong. Bobo nga Sabihin ng korte. Alam mo, ano na convicted yan dapat pagka magbasa ka, huwag mong tingnan niya lang yung sasabihin ng korte. Kaya nababasahin namin, tik-tik. Di ba? Ano mabasahin namin si Pugenius? Pagka yung kaso, pinag-uusapan kasi natin dito yung kaso ni Francis Leo Marcos. Bakit hindi kami magre-refer sa judge? Doon lahat pupunta yung verdict. Siyempre, pag-aaralan namin yung sasabihin ng judge, ng korte. Di po ba? Kaya misleading ho to. Di ba? Oh. Alam mo, ano na convicted yan si Culaong. Kinonvict niya kasi hindi siya umattend noon sa Metropolitan. Pero, nag-ano kagad siya, granted, di ba? Oh. Convicted yan. Na-convict na yan si Culaong. Okay? At ang binigay sa kanya na penalty ay 3 years and 6 months. Okay? 3 years and 6 months yun. Pero nag-appeal siya, di ba? Doon sa anti-alias laws, 3 years and 6 months. Okay, ngayon, doon sa 3 years and 6 months, binuno na ni Culaong yun. Oh, yan. Kasi diyan siya Tapos na yung nagsinungaling. binuno ni Culaong yun. Yan. Ibig sabihin, Sinungaling po siya. Okay, ngayon. Binuno daw. ngayon, Samantalang August 2022 pa lang. 'Di ba? Binuno. 2 years pa lang wala pong ganyan ho kasinungaling itong taong to. 'Di ba? Tadi talaga. Yung source niya ABS-CBN. Tapos August 4, 2022. So wala pa nga 3 years. Malay mo yung 3 years and 6 months na sinasabi niya, yan yung time na nandun pa siya sa punto na nakalaya pa si Culaong. Hindi kasi siya nagdi-deep research kung bakit nasabi ni Yulen Marcos na 3 years and 6 months. Di ba siya tanga? Di ba? Dapat mag-research ka, hindi yung ABS-CBN yung titignan mong date. Yung upload date yung tinitignan mo. Hindi mo yung tinitignan yung kung kailan siya pinatawan ng anti-alias law. Yung kasing pinost ng ABS-CBN, yan yung araw na nahuli siya ng anti-optometry. Yung optometry na in-scam niya. Kaya siya nakulong. Tsaka large scale stapa ata yun. Tapos posted ni ABS-CBN, that was May ba yun? May months. Okay, 3 years. May 19, 2020. Yan yung binabasihan niya. Yung timeline ng post ng ABS-CBN. Hindi niya dinip-research kung kailan yung pinatawan siya ng anti-alias law. So wala rin talagang matibay na source itong si Gonggong Trending Pinas, mga kaplastic. Si Rao talaga. Mag-jump in tayo sa ibang konteksto niya, mga kaplastic. Baka may sinasabi pa siya.
Ayan, tingnan natin dito. Actually, yung pinexplain ko lang kasi nungalingan mo eh. 'Di ba? O na hindi totoo yung mga pinagsasabi mo sa vlog mo, 'di ba? O hindi pa nga marami kang kasinungalingan na nakakalusot kasi hindi ko pinapakinggan. Yung actually hindi ko pa nga binuo yung mga pinagsasabi mo diyan, baka marami ka pang kasinungalingan na sinabi diyan, 1 oras mahigit eh. Wala lang akong oras makinig sa mga kasinungalingan mo eh. Kinuha ko lang yan sa umpisa lang Amat ng ka video. lang. Umpisa lang yan eh. Umpisa mo pa lang, puro kasinungalingan ah. Pero nangako ka naman sa anti-passport law, ang sabi mo ay mag-aano ka? Mag-aano ka kamo? Ano masabi mo? Magdi-discuss ka about anti-passport law. So yun ang aantayin natin, ano? Yung kanyang pagdi-discuss. 'Di ba? Para malaman natin, 'di ba? Kasi puro kayabangan lang ang alam nitong kamoting 'to eh. Wawa sa'yo. Sasampa ng kaso na kay food poison dahil tinumbok na kung sino siya. Mayroong isang witness na tumumbok na. So sinampahan na Ayan ano, sino ang paniniwala ng tao? Mga basher na FLM o ang hukuman? Kaya nga eh, sino paniniwalaan natin? Yung judge o yung mga basher? Pinipilit ni, na wag paniwalaan yung korte. Wag daw paniwalaan yung korte. At sila daw yung paniwalaan kasi marami silang dokumento. Marami ka lang kwento, 'di ba? Ang tanong, yung binasa mo ba, galing ba yan sa judge? Eh, nakita mo lang naman, galing yan kay Kulaong yung in-screenshot mo. At wala kang alam eh kung saan galing yun. Wawa sa'yo. Nakakatamad siyang panoorin eh. Kasi yung binabase niyang date, yung posted ng ABS-CBN. Hindi niya tinignan hindi siya nag-deep research kung kailan nagsimula yung anti-alias law issue niya. Eh yung pinakita niyang post, nakulong siya, that was sa kasong anti-optometry o sa optometry na in-scam niya yung mga tao at yung stapa. Hindi naman po yun anti-alias law. What the? Hindi niya siguro iniintindi yung konteksto niya. Wala na. Bullshit talagang taon to. Meron pa siyang sinabi dito eh. Yung posted ni Bungo TV. Tingnan natin. Tatawa rin ako dun sa sinabi niya eh. Nawala na naman. To, panoorin natin to. Isang kagunggungang ni Jungkook. Pakitaan kita ng picture. Oh. Oh, ayan oh. Metropolitan Trial Court. Francis Leo Marcos. 36,000 pesos. Land Bank. Oh. Oh, ang kaso niyan, anti-passport law. Ayan oh, pay to order, Francis Leo Marcos. Anti-passport law. Ibig sabihin, yung passport niya ay legit. Oh. Diyan kami bumabase. At bumabase kami, nakakandidato siya ng Francis Leo Marcos, nakakuha siya ng passport na Francis Leo Marcos at nanalo siya sa Sabi ni Bungo, bakit di mo may pakita yung buong birth certificate? Katay ka sa akin, buti may tangang katulad mo, di may content ako. Ang pinapakita niya kasi source ng ABS-CBN Diyos ko naman,
Tapos yung putaragis na screenshot na wala man lang source kung saan galing yun. Eh, galing naman kay Kulaong yung mga screenshot na yan eh. Pati yan, no, yung pinapakita niyang cheque na luma, na hindi updated, na hindi na tinatanggap ng land bag. Peke rin yan. Pinagmamalaki niya yung cheque na patalbugin, na pinipilit niyang lehitimong Francis Leo Marcos, na ibinawi yung bail na 36,000 pesos. Hindi yata siya marunong mag-research na ang bagong logo ng cheque nila ay hindi na po ganyan na itsura. Outdated na po yung checking ibinigay kay Kulaong. Gonggong nga talaga si Junggong eh. Anti-passport law. O yan ang base namin. Hindi yun sinabi mo. Sinabi lang ba na Marcos maniwala ka na? Sinabi lang ba o may record? May record siya. May birth certificate siya. Tanga. Di ba? Tanga nito. May hawak nga kaming birth certificate eh. Ginagago O niyo. nasaan? Ayaw niyo lang paniwalaan eh. Nasaan? O Francis Leo Marcos eh. Edralin ng tatay eh. O anong bumabase lang kami sa sinabi? Anong palagay mo sa amin? Tangang kagaya nyo? Meron kaming hawak, yan ayan na, ano nakalagay dyan? Francis Leo Antonio Marcos yan. Bawal lang pakita yung ano eh. Francis Leo Antonio. Sino yon? Pacifico Edralin Marcos. Yon yung tatay niya dito. Kasasabi lang niya kanina. Naniwala siya sa commenters na itinatagong anak ni Ferdinand Marcos Sr. Tapos ngayon, yung binabasa niya ngayon sa PSA, Edralin Marcos. So sino ba talaga yung ama ni Kulaong? Gago. Dito pa lang, yung mga kinokontent niya, hindi niya muna iniisip. Di ba? Napakagunggong talaga. Doon sa comment ng mga troll niya, o yung moderator man yan, kung sino pa yung gunggong na nag-comment sa kanya, na pinaniwalaan niya na ang ama na itinatago ni Ferdinand Marcos Sr. na anak niya ay si Kulaong. Tapos ngayon, pinaniwalaan niya yon na itinatagong anak daw. Tapos ngayon, pinakita niya yung birth certificate, Edralin Marcos. O bakit hindi Ferdinand Marcos Sr. ang nakalagay? Bakit Edralin Pacifico Marcos? Tsaka yung pinapakita mong PSA register na yan, ay kinansela na po ng PSA yan. Yung pinagmamalaki mo. Kung nagre-research ka base sa post ni Food Genius na tinignan din niya sa online website ng PSA, kung meron ka mang PSA website, kung meron kang internet gunggong, pwede mong i-search yun. Then i-search mo yung pangalan Francis Leo Marcos, makikita mo doon, kanselado na po. Tanga. Wawa sa'yo. Sa birth certificate. Paano mo sasabihin mo na bumabase lang kami? Ano talaga mo sa wala ebidensya? Kayo nga hindi magpapakita ng ebidensya. Kami nga Hindi ka kasi nagdi-deep research sa kalaban mo kasi hindi ka marunong makinig. Gaya nga na sinabi mo, 1 oras nag-livestream si Yulen Marcos pero hindi mo pinanood ng buo kasi tinatamad ka. Wala kang oras sa mga video ni Yulen Marcos dahil from the start pa lang inakusahan mo na siyang sinungaling dahil sinungaling siya in the way na hindi nagtugma yung 3 years and 6 months na sinasabi niya. Hindi ba siya tanga eh? Ang pinagbasihan niya yung posted ng ABS-CBN. Bago pa siya nakulong, meron na siyang existing problem about sa alias niya na Francis Leo Marcos. Nahuli siya May 19, 2020
yan yung na-tsempuan siya ng NBI dahil dun sa humanitarian niyang optometry na peke, at the same time nakasuhan din siya ng stapa. Di ba tanga mag-research tong si Junggong? Bakit may nanonood pa sa kanyang gunggong din? Doon pa lang napaka-logic na eh. Tapos kanina pinaniwalaan niya na si Marcos Sr. ay anak na tinatago niya si Culaong ng matagal na panahon. Pinaniwalaan din niya yun. Mas naniwala siya sa mga commenters. O, di ba? Sabi-sabi lang din yung mga pinaniwalaan niya. Wala siyang proof of evidence na galing talaga sa dokumento yung mga pinagsasasabi ng gunggong na to. Tapos itong pinagmamalaki niyang screenshot from Culaong din yan. Yung pinapakita niyang birth certificate na yan, galing kay Culaong din yan. Pinicturan din niya, then tinapik niya. Halatang-halatang wala siyang original copy o yung mismong raw copy ng galing sa PSA. Ang dali lang naman i-search yung website ng PSA. Pwede mo naman i-search doon. Gusto mo tulungan pa kita. Makikita mo canceled na po yung pangalang Francis Leo Marcos. Gunggong nga. Hawak eh. Pinapakita na namin eh. David, to the exponent, ikaw na lang mag-prove na Di Marcos yan. Hindi nila mapatunayan na Di Marcos. Kasi nga, nanalo na nga. Pinanalo na nga eh. Nanalo na nga sa anti-passport. Nanalo saan? Papaano mong ipoprove na hindi Marcos yun? Nanalo nga sa anti-passport law. Tapos na yung doon, pagiging sa birth certificate, tinapos na ng anti-passport law. Kaya Tanga-tanga talaga. Ito yung sabi ni MJ ko eh. Ito yung mga gustong-gusto ni Culaong eh. Yung bobo para madaling mauto. Matik yan, balang araw siya yung magiging biktima ni Culaong at magsasalita sa harapan ni Boss MG sa interview. Na siya ay biktima rin ng kabobohan niya. Nako, wag kang umasa otik na kung magkano ang binayad ni Culaong sa kanya. Si Casper nga, di niya pinapasahuran eh. Siya pa kaya. Huwag kang umasa. Sabi ni Robert, mag-iingat ka sa pagtawid, tanga ka pa naman. Ay nako, bobo literal yan. Anti-passport law. Paano nagkaroon ng anti-passport law? Pati ako nahawa kanina sa sinabi niyang anti-passport law eh. Anti-alias law, gago. Ate, naku mo naman. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Kahit ako nawalan ng gana eh. Nawala ako sa wisyo sa kanyang mga komentary. Di ko alam kung bakit may naniniwala pa rin sa kanya. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid, commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.